ang tinig ng mga pagod ng manahimik para sa bayan. Bulsa ng mamamayan, unti-unting nauubos, habang ang kaban ng bayan tila laging may butas. Buwis na pinaghirapan, pawis ang kapalit. Ngunit bakit sa dulo'y pangarap ang kapalit? Sa bulwagan ng kapangyarihan, ingay ang nangingibabaw. Puro bangayan at sisihan, walang malinaw na tanaw. Kanya-kanyang akusahan, kanya-kanyang depensa, habang ang karaniwang tao sa hirap ay nakabilad pa. Di namin kailangan ng matatamis na salita kung ang katotohanan ay palaging isinasantabi na. Hindi kami naghahanap ng palabas sa telebisyon, kundi mga lingkod bayang may tunay na layunin. Bayan ang inuuna, hindi ang sariling pangalan. Serbisyo ang panata, hindi ang kapangyarihan. Kapag ang konsensya ang siyang naging gabay, doon lang muling mabubuhay ang pag-asa ng bayan. Habang kayo'y nagtatalo kung sino ang may mali, may batang natutulog na kumakalamang sigura gabi-gabi. May manggagawang pagod na kulang pa rin ang sahod, at magsasakang umaasang sana'y may magandang bukas. Hindi pudiyum ang sukatan ng tunay na lider, kundi kung ilang buhay ang tunay ang naiangat. Hindi sa dami ng talumpati o sigaw sa kamera, kundi sa tahimik na gawa na may bunga para sa masa. Less ego, more service, less drama, more purpose. Hindi kailangan ng palakpakan kung ang bayan ay unti-unti namang nalulugmok. Tama na ang bangayan, panahon na ng pagkilos. Hindi na sapat ang pangakong paulit-ulit na ibinubulong. Kung tunay kayong nanumpa para sa sambayanan, patunayan sa gawa, hindi sa usapan. Dahil ang Pilipinas ay hindi entablado ng politika, ito'y tahanan ng milyon-milyong umaasa. At ang tunay na tagumpay ng sino mang namumuno ay kapag ang mamamayan ang unang umaangat. Hindi kami laban sa gobyerno, laban kami sa katiwalian. Hindi kami laban sa batas, laban kami sa pang-aabuso. At habang may boses ang bayan, hindi kailanman mananahimik ang katotohanan.